Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magagalit na naman itong mga dilawan, mga pinklawan at mga kakamping dito kay Cesar Montano. No? May sinabi kasi itong si Cesar Montano. Okay? So, ito'y tungkol sa tatay ni Presidente Bongbong Marcos na si Ferdinand E. Marcos. Nag-post itong si Cesar Montano. May sarili siyang opinion. So, babasahin natin yan, ang kanyang post ni Cesar Montano. Pero bago natin yan itatalakay, guys, please, i-like nyo itong video na to sa YouTube. Okay? Para ang daming makakinig dito sa ating balita at makalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like. 1, 2, 3, go. Okay? Naka-like na lahat. And guys, also, subscribe to my channel, Donmar TV, dito sa YouTube. Okay? And hit the notification bell para lagi kayong updated dito sa balita natin tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Subscribe na lahat. 1, 2, 3, go! Okay, subscribe na lahat. Kasi marami ditong mga nanonood sa akin na hindi pa rin nakasubscribe. So hopefully guys, please subscribe to my channel. Okay. Punta na nga tayo dito sa topic natin na maraming magagalit kay Cesar Montano dahil sa kanyang post. Dahil sa kanyang sinabi tungkol kay Ferdinand Marcos. Okay? So, basahin natin ang post ni Cesar Montano. Ito yung post niya. Naging bloodless ang people power dahil kay Marcos. President Ferdinand E. Marcos was given a chance to choose. Ipaglaban niya o masaktan niya ang kanyang mga pinaglilingkuran na kababayan. Naging bloodless ang revolution hindi dahil sa kagagawan ng mga tao. Dahil ito sa desisyon ng leader, pinili niya. Wag na nating saktan. Yun ang aking na-admire as citizen of this country. Cesar Montano, made in Malacanang Star. This is July 17, 2022. Hindi pala ito post. Baka sinabi niya ito at maraming nag-post ngayon dito sa sinabi. Ikinote itong sinabi siguro ni Cesar Montano. No? Hindi ko alam kung pinost ba niya ito. Pero kumakalat ito ngayon sa social media at binatikos itong si Cesar Montano. Galit na naman ang mga dilawan, mga kakamping at mga pingkatsyo dyan dahil dito sa kanyang opinion, no? So, mag-comment tayo sa post ni Cesar Montano. Okay, iisahin natin. By the way, itong si Cesar Montano ay siya yung gumanap bilang Ferdinand Marcos sa siya yung gumanap bilang Presidente Ferdinand Marcos sa movie na Made in Malacanang. Okay? So, tama nga naman, para sa akin, magkomentaryo ako dito, tama nga naman si Cesar, no? Sa sinabi niya, no? Na naging bloodless itong people power noong 1986. Opinion yan ni Cesar Montano. Naging bloodless, no? Walang nasaktan, na medyo major na nasaktan talaga. Walang physical na from the sundalo and kasi sundalo yung nag-umiwag sa mga tao no? Nagpa-disperse ng mga tao yung mga sundalo. So hindi sinaktan ng mga sundalo ang mga tao na nagrevolusyon. Okay? Ito'y dahil si Ferdinand E. Marcos ay may puso sa taong bayan. Mahal niya ang taong bayan. Kaya pinili niya na wag saktan itong mga taong nagre-revolusyon sa kanya. Na pababain siya sa pwesto, patalsikin siya bilang presidente. No? Hindi niya sinaktan ang mga taong nagrereklamo. Pinagalitan pa nga niya ang mga sundalo. May kumakalat nga video sa YouTube ngayon. O kahit sa ang social media, kumakalat ito na may video na pinagalitan ni Marcos yung mga sundalo niya. 'Di ba? Hindi yan
noon sa mga media noon, hindi yan lumabas. Ngayon lang ito lumabas recently na sumikat ulit yung mga Marcoses, si Presidente Bongbong Marcos. Nakita na yung mga totoong nangyari. Na merong videong kumakalat na sabi ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang sundalo, sabi niya, no, makikita talaga, no? With the video, his mouth is talking to the sundalo. Sabi niya, you disperse the crowd without shooting them. Pangalawa niya itong sinabi. Again, you disperse the crowd without shooting them. Meaning, gusto ni Presidente Ferdinand Marcos na bantayan yung mga taong nagre-revolution pero hindi saktan. Mas pinili niyang hindi saktan itong mga taong ito dahil mahal niya ang taong bayan na pinaglilingkuran niya. Okay? Kasi yung mga sundalo kasi noon, no? Nagrereklamo na sila kasi war freak na talaga yung mga sundalo. Tinapunan na sila ng mga particles, tinapunan na sila mga bote, mga kahoy, kung anong makikita diyan sa daan, no? Meron ng mga sundalong nasaktan. So, nag-ask sila kay Marcos na pwede ba silang saktan rin nila yung mga tao. Pero sabi ni Presidente Marcos na wag, disperse the crowd without shooting them, without hurting them, without doing physical activity with them. So, masasabi ko talagang may puso itong si Ferdinand Marcos. Mahal na mahal niya ang taong bayan. Pinili niyang wag saktan ang mga tao. So, sa sinabi ni Cesar Montano, no, dito sa kanyang post, Ferdinand E. Marcos has a choice. No? Kung gusto niyang manatili bilang presidente, pwede niyang iutos sa sundalo na saktan mo yung mga nagrereklamong nagre-revolt. Saktan nyo, paalisin nyo. Kung gusto niyang manatiling maging presidente. Ngunit hindi yan ginawa ni Presidente Marcos. Mas pinili niya na sinabihan niya ang mga sundalo na hindi kayo hindi nyo saktan ang mga tao, I will step down. No? Kaya nga napatalsik itong sa Malacanang ang mga Marcos. Pinili niyang wag saktan ang mga tao at bumaba na lang bilang presidente. No? Kaya sabi ni Cesar Montano, naging bloodless ang EDSA Power Revolution hindi dahil sa mga tao. Ito ay dahil magaling na leader itong si Ferdinand E. Marcos. Mas pinili niyang hindi magkaduguan, hindi magkasakitan, no? Kaya bumaba na lang siya, pakumbaba. That's a sign of humbleness. Naging humble si Ferdinand Marcos noon. Yan ang hindi ma-appreciate ng mga dilawan, piklawan, mga pinkatyo dyan. Okay? Mga kakamping dyan. Hindi yan lang ma-appreciate ito. Kasi one-sided yan sila no? At hindi ito binalita noon ng mga media. No? Mas lalo pa nilang pinamukhang guilty. Mas lalo pa nilang ipinamukha na malaki talagang kasalanan ng mga Marcoses. Okay? So itong made in Malacanang na movie ay side ito ng mga Marcoses. Hindi ni-revise ang sinabi niyong history. Hindi ni-revise. Inemungkahi lang, inexplain ng nila ang kanilang side na ito yung nangyari sa loob ng Malacanang na walang taong nakaalam kundi sila lang. Kasi sila lang nandun sa loob ng Malacanang di ba? So, at that time, yung mga tao, war freak na, yun, umakyat na sa Malacanang yung mga tao without the power. No? Hindi na pinabayaan na ng mga Marcoses, hindi na nga binara ng mga sundalo dahil nga pinili ni Ferdinand Marcos na hayaan nyo lang ang mga tao, tayo na lang ang bababa. War freak talaga yung mga tao sa 1986 revolution. Dahil ito sa impluwensya ng mga Aquino. No? Nagsimula nito si Ninoy Aquino. Grabe, magre-revolt itong mga Aquino. Kaya gulong-gulo ang Pilipinas natin noon. At hanggang naman ngayon, di ba? Meron pa rin mga Aquino na
Dahil kay Ninoy Aquino naging magulo ang Pilipinas, no? Hindi sana nangyari ron, edi maganda na sana ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, no? Bloodless kasi ang pinili ni Ferdinand E. Marcos. Kaya nag-step down, nagpakumbaba itong former president natin. At ito namang si Cesar Montano, nag-post lang siya dito dahil na-appreciate niya ang ginawa ni Ferdinand Marcos. Okay? So, kanyang opinion yan. Post yan ni Cesar Montano appreciating Ferdinand Marcos sa kanyang humbleness sa pagbaba niya sa pwesto. Dahil kuno, ayaw na ng taong bayan. Which is, para sa akin, Luzon lang naman ang nagngaknak. Hindi entire Philippines ang nagrereklamo kay Ferdinand Marcos. Luzon lang, di ba? Meron ding konti sa Cebu, pero hindi whole Philippines ang nagre-revolusyon. That's aking opinion, ha? Opinion ko yan, hindi lahat noon. Kaya wala talagang klaro yung EDSA Power Revolution na yan eh. Yan ang nagkasira sa future ng Pilipinas. Kaya ngayon na ang present na itong future na to, kaya unti-unti itong heal yung sugat na ni-heal ni na Pangulong Duterte at ni ngayon naman si Presidente Bongbong Marcos dahil sa nagdaang mga palpak na presidente. Di ba? So kung si Marcos lang noon, maganda yung takbo ng Pilipinas eh. Post itong si Cesar Montano dahil na-appreciate niya ang ating former president. Okay? So, mag-comment ako tungkol dito kay Cesar Montano. Huwag kayong magalit kay Cesar Montano. Yan ang sasabihin ko sa mga dilawan, mga kakamping dyan. Huwag kayong magalit kay Cesar Montano. Opinion niya yan. Respetuhin nyo ang opinion ni Cesar Montano. Demokrasya naman tayo, di ba? So kayong mga dilawan, kayong mga kakamping, mga pingkatsu dyan, you accept the fact na pinatalsik nyo ang mga Marcoses noon, no? Na hindi kayo sinaktan ng gobyerno. Hindi kayo sinaktan ng gobyerno, no? You accept that ganyan kabuting tao ang mga Marcos. Umakyat kayo sa Malacanang, nagre-revolt kayo, sinaktan nyo ang mga sundalo, pero ang utos ni Presidente Marcos noon, disperse the crowd without shooting them. Kung hindi makaya, huwag na lang lalabanan, siya na lang ang mag-step down. You accept that, mga dilawan. Accept the fact na kung itong si Ferdinand Marcos ay may intensyon pa itong maging presidente, ay sinaktan na kayong mga taong bayan dyan. Pero hindi. Hinayaan kayo, nagpakumbaba, na umalis sa Malacanang. At ito namang mga Aquino, pinalayas pa sa Pilipinas itong mga Marcos, mga walang hiya. Di ba? Yan ang nangyari eh. Yan ang katotohanan. So, mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Tama ba ang post ni Cesar Montano? Mag-comment down below. Babasahin natin yan. So, yan. Yan ang mga pangyayari noon na talagang masasabi nating magaling na magaling itong si Ferdinand Marcos noon. Sinakta nila yung mga sundalo na hindi sila sinakta ng mga sundalo sa utos ng Presidenteng Ferdinand E. Marcos. Okay? So guys, comment react kayo sa issue na ito ngayon. At patuloy kong ipagtanggol itong si Presidente Bongbong Marcos, former President Rodrigo Roa Duterte at ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte sa ating mga vlogs dito. Okay? So mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone.